Ayan na nga, kaninang umaga mga bossing ay dininig yung impeachment kay VP Sara. O, dito mo makikita kung gaano ka hipokrito yung mga congressman. Napakaganda rin ng mga nangyari rito. May mga pautot sila na kunyari sila nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Pero sa totoo lang, putang ina, ipalabas lang nila yan. O, lagi niyong tatandaan ha, lagi niyong tatandaan. Sinabi ni Toby Chanko na alyado nila na isang congressman, kumbaga first hand experience na ano niya mismo na kita niya mismo ng dalawang mata niya na yung impeachment ni VP Sara noong 2025 may mga pumirma at kapalit nun ay sandamukal na mga kaperahan. So ibinenta ang mga kaluluwa sa proyekto at kung ano pang ibinayad sa kanila para lang pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara. Kaya lang magaling ang Panginoon, mautak ang Panginoon, o ginamit ng Panginoon ang Supreme Court at ginamit din ng Senado para ibasura yung impeachment nila kasi nga gusto lang naman nilang mapigilan ang palagay ko itong mga lalo na yung mga komunista. Tingnan mo sino nagpupush, sino yung mga nag-file ng impeachment kay VP Sara. Ang nag-file ng impeachment kay VP Sara karamihan makakaliwa, yung iba mga nakatanggap daw ng maleta. Oo. Nakatanggap daw ng maleta, yun ang sinasabi Hindi, tsaka sinabi rin naman ni Erice na binenta talaga nila yung mga pirma nila. Sinabi rin naman ni Toby Chanko Hindi nila madidinay yun. Kasi tinan mo, kinukumpronta nila si Erice tungkol doon. Kinukumpronta nila si Toby Chanko tungkol doon. Hindi nila kinukumpronta. Bakit? Kasi totoo. Kasi totoo talaga. At ayan na nga, sino ang may pakana ng impeachment kay VP Sara? O yung riding in tandem na si Romualdez at saka itong si Zaldico. Sila mo may pakana niyan. O kaya kita mo si Zaldico. Yung mga pera na galing kay Zaldico ay dinideliver di umano doon sa mga taga-Congress, taga-Senate, mga sekretary ng pamahalaan, pati sa Malacanang. So ginamit ang pera ng taong bayan, ginisa tayo sa sarili nating mantika para yung tao na gusto nating mamuno sa bayang Pilipinas dahil may malinis na puso at may malinis na track record. Kanilang ginagamit ang ating pera para mai-impeach itong si VP Sara. Pero huwag kayong magalala. Masyado ng maraming kademonyohan nangyari sa Pilipinas. Pinayagan ng pagkakataon na gawin nila yung mga kademonyohan nila. Palagay ko naman ang langit ihihinto na itong kahayupan ng mga magnanakaw sa bayan. O pakinggan natin ito Pakinggan natin itong balita na ito patungkol doon sa impeachment ni VP Sara na sufficient, inform, and substance. So yung hearing kanina is regarding sufficient, inform, and substance. Kasi meron tayong one year bar rule, tapos yung Supreme Court naglabas sila ng desisyon na ganito dapat ang ginagawa, ganito dapat yung step by step, may proseso. So ngayon tiningnan nila kanina doon sa hearing diyan sa Committee on Justice kung saan according to Bong Suntay 25 sa members ng Committee on Justice, which is majority ng members ng Committee on Justice, ay nakatanggap di umano ng mali-malitang pera. Hindi. Nakatanggap ng malitang pera or ng pera, naka-paper bag and all. Tapos di umano na nabayaran din yung mga pirma nila. Dito kailangan mo talaga malaman kung may mga delikadesa ba talaga itong mga congressman na ito. Kasi katulad yung isang impeachment complaint. Sino ang nag-file ng kaso na yun or nag-endorse? Ang nag-endorse ng kaso na yun, si Benny Abante na membro nitong committee na to. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Membro ka ng isang committee na magdidesisyon whether sufficient, inform, and substance itong kaso na ito, tas ikaw mismo ang nag-i-endorso ng impeachment. Di ba? Pangit naman yata nun. Sabi ko nga, di ba, parang nagbabasketball ka, tapos yung kalaban mo, 5 plus 3, 8 ang kalaban mo. Sino yun? Yung 5 kalaban mo, tsaka yung 3 referee. Ang masaklap nun, pati yung nag-i-score, nagpipindot ng score, puta kalaban mo din, kada shoot ninyo, dumadagdag sa score ng kalaban. Pwede ba naman yun? Pwede ba naman nalutuin nyo? Hindi ba? So, dapat nga pagka mga ganyan, nag-i-inhibit na kayo lalong-lalo na kung isa ka sa mga pumirma ng impeachment ni VP Sara noong 2025, tapos nandiyan ka sa Committee on Justice, dapat nag-a-abstain ka. Ako, bilang pumirma ako nung nakaraan sa impeachment, ayaw kong mabahiran itong Committee on Justice na chismis na bias tayo rito. So, I will inhibit. Hindi ako boboto ngayon. Aalis ako dito sa pagdinig, bahala kayong duminig nito. Because ayaw ko na isipin ng taong bayan na itong ginagawa natin ay dahil nabayaran tayo. O itong ginagawa natin ay pinupolitika lang natin si Inday Sara.
So ako bilang pumirma ako last year ay hindi ako magboboto ngayon o hindi ako aatin ngayon. O more so yung ikaw mag-i-endorso, mantakin mo si Benny Abante ang nag-endorso noong isang impeachment complaint, parte siya ng committee na ito. Di ba naman yun? Di ba galit na galit nga tayo kay Lacson kasi merong 18 na Marines na nagbigay ng kanilang mga sinumpaang salaysay tapos itong Senado parang ayaw imbestigahan. Pwede ba naman yun? O katulad yan kay Boying Rimulya, sinasabi na nakatanggap din siya tapos nagsampa ng kaso sa ombudsman tapos hindi pa man naiimbestigahan, nagsasalita na siya, sinisiraan niya na kagad yung mga militar. Yung ex-military na 18 na nagsumumpa sa kanilang mga salaysay. O hindi ba lugi naman tayo pagka ganyan? Bakit may kongreso pa kung ganyan? Di ba? Okay lang man sa akin, halimbawa, yung impeachment ni Inday Sara na yan, ang nag-endorso, hindi miyembro noong okay lang, kung makabayan, basta yung makabayan, hindi sila member ng ng Committee on Justice. Dapat lagyan ng rules na gano'n na kung ikaw ay miyembro ng Committee on Justice na magdidinig nitong kaso na ito, whether it's sufficient informant substance, dapat hindi ka nag-i-endorso ng mga kaso na didinggin dyan because bias na yan, meron ng kinikilingan yan. Ikaw yung isa sa mga boboto, tas ikaw mismo yung nag-endorso. Kumbaga, parang yung nangyari lang din yan kay Senator Bong Revilla, hindi ba? Yung kalaban niya sa kaso na si Bernardo, Yusek Bernardo, yung abogado ni Yusek Bernardo, siya rin ang judge na magsisintensya kay Bong Revilla. Lugi naman yun. Kaya nagre-request sila na mag-inhibit ka. Hindi ka pwede na ikaw ang magdidesisyon. Kapatid mo yung yung abogado ng kalaban. Paano naman yun? Sobra naman yun. Hindi ba? So ganun din dito. Walang kredibilidad talaga itong Committee on Justice na ito because the people that are going to vote going to vote if VP Sara is yung kanyang impeachment sa kanya is sufficient informant substance, sila mismo yung mga nag-i-endorso ng kaso. So pakinggan natin to itong balitang ito, mga bossing. Pasok. Inform ang hatol ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero ang dalawa pang reklamo hindi na tatalakayin ng Kamara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa apat na inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, dalawa na lang ang natira matapos may mag-withdraw at mabasura ng House Committee on Justice ang dalawa sa mga ito. Sa pagsisimula ng pagdinig ng komite, formal nang idiniklara na sufficient inform ang pangatlo at pang-apat na reklamo. There are only 2 impeachment complaints now, the third and the fourth. And during our proceeding today, Klaro ha. Merong 1, 2, 3, 4, may 4 na impeachment complaint. Yung unang dalawa, yung una was endorsed by the Makabayan Bloc ni Latino. The second one was endorsed by yung parang sintu-sinto na pamangkin ni Pinoy. Parang kalahi niya na na langko-langko. So na din 'yon, na i-atras din 'yon or nabasura 'yon. Pero yung dalawa, yung isa yata ay inendorso ng pare at saka yung isa yung inendorso ni Benny Abante. Yung impeachment ng pare at saka ni Benny Abante, yun yung nag-push through at sufficient siya in form and substance. So ibig sabihin legal daw yung kanilang pag-a-apply o legal yung proseso na pinagdaanan ng ng mga kaso na yan. So magpo-push through yan. So yung articles of impeachment nung dalawang impeachment complaint na yon, ayun ang gagamitin kung sakaling ito ay ma-approve sufficient in substance. Kasi sufficient in form, then yung substance, yung nilalaman, kung ito ay tawag dito, yung didesisyonan ng Committee on Justice na sufficient in substance, pupunta na yan dyan sa plenaryo. Pag didesisyonan na yan dyan sa plenaryo, whether, kukuha na sila ng mga ebidensya, or mahihiring na nila, i-impeach na nila si Inday Sara dyan sa Congress na naman, the second time around. So doon yan. So doon pa lang magkakaalaman yan, mga bossing. we deliberated already on the sufficiency in form and we concluded with voting, in which case... Ayun, kasi ganito kapag ganito, syempre magbibigay sila ng manifestation, magmamanifesto si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, kung ano-ano mga sasabihin nila dyan. At the end of the day, ang gagawin nila dito is magde-decide sila on how to push through, or is it gonna be approved or not approved, or basura or hindi basura. How? They're gonna divide the house, o magbobotohan sila. Yan, may mga pautot sila Siyempre, paano nga yun kung benching ko sa mga sa mga congressman, karamihan sa mga benching ko na yun nandiyan sa Committee on Justice. Ibig sabihin, kung totoo yung listahan ng mga sundalo na benching ko tumanggap ng limpak-limpak na salapi mula sa corruption, ibig sabihin walang mga morals itong mga to, walang mga credibility itong mga ito. They are supposed to be
they're supposed to hear to be hearing the corruption of VP Sara, tapos sila mismo mga kurakot. Di ba? Saan ka naman? Ang ganda-ganda naman ng relos ni Luis Tro. Ano yan? Ano, Cartier yan mamahalin. Sana all. Tapos tingnan niyo yung mga diamante niya, sabi ko nga sa inyo, ang mukha at ang ugali ng tao, kahit bihisan mo ng karangyaan, birisan mo ng mga diamante, mamahalin na relo, mga bato na kumikinang para masilaw ka, hindi mo maibabago yung katotohanan, Luis Tro, na hindi ka nagbabayad ng utang at yung asawa mo na may kasong rape ay itinago mo. Di umano pero inamin mo man yan. So kahit ano pang ginto ilagay mo, diamante, kahit yung mukha mo, yung mga butas ng tigidig mo, lagyan mo ng mga tigwa 1 karat na diamond. Ganun pa rin, hindi ka pa rin nagbabayad ng utang mo. At saka tumanggap ka pa rin daw ng mali-malitang pera. Yan ang may pinambili nyo. Yung mga suot-suot nyo ngayon, sige, diretso. Both impeachment complaints, the third and the fourth, were both declared to be sufficient in form. Pero bago pa magsimula ang pagdinig, nagsumite ng sulat sa House Secretary General ang grupo ng Tindig Pilipinas at ilang nag-endorsong kongresista para iatras ang ikalawang impeachment complaint. Sa pangunguna ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. at ang mga endorser na sina Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, layon daw ng kanilang pag-atras sa kanilang second impeachment complaint ay para mapabilis ang proseso. Pero tiniyak ng grupo na kasabay ng kanilang pag-atras ay yung pagsuporta. Grabe, mga pari, Tangina, yung mga kulto. Gamit na gamit talaga simbahan. For the longest time, ito talagang sabi ko kasi, ako katoliko ko, pero di rin ko maging katoliko ngayon. So gamit na gamit talaga ng yung mga pari. Gamit na gamit yung mga pari talaga ng mga dilawan tae. Sila yung mga sinasabi nilang with high moral standards, pero ito si Laila de Lima, tinan mo nasa 10 utos ng Diyos, huwag kang makikiapid. Huwag kang makikiapid, nasa 10 utos ng Panginoon yan. Di ko alam kung pang ilan yan. Ito si Laila de Lima, umamin to, frailties of a woman Oo, kinakalantari niya ito yung driver niya na may asawa. Kaya nandidiri. Kayo mga pare, hindi kayo nandidiri na yung sinasamahan ninyo nakikiapid. Hindi kayo nandidiri na yung sinasamahan ninyo, merong immoral na ginagawa. Sa bagay, kayo din naman mga pare, may mga immoral din naman kayo, katulad nung isang pare, si Father Flavi. Tinan mo, di ba, lahat ng katanungan may sagot yun, pero nung nakita yung yung kangkang gaming na fina-follow niya, putya, hindi siya nagsalita tungkol doon. Bakit? So ibig sabihin, pari ka, wala ka dapat malisya sa katawan, tapos nanonood ka ng mga kalaswaan sa social media. Anong ginagawa ni Father kapag nanonood siya ng kalaswaan? Ano yun? Nagdadasal siya? Hindi ba? Tapos yung pari na yan, siya, bukod sa manyakis yung pari na yan, nag-dodroga pa yan. At sinasabi nga niya noong nakaraan na yung droga daw pantawid gutom. So parang ginagawa siyang legal na trabaho, legal na pagkakakitaan. Parang gusto pa yatang buwisan yung mga dealer sa kalsada ng droga. Sabi niya kasi mga bossing na yun daw, pagtitinda daw ng droga ay sa isang sachet, kikita ka lang daw ng 50, so pantawid gutom lang daw yun. Putang ina niyan. Sabi ko nga sa'yo, kung yung isang shoplifter na nagnakaw ng isang latang gatas para sa anak niya, hindi justification yun na dapat magnakaw ka. Mas lalong hindi justification na wala kang makain kaya magtitinda ka ng droga. Alam mo naman na napakalaki ng magagawa ng negatibo ng droga sa sarili mo, sa buhay mo. Tapos parang i-justify mo pa na yung ginagawa nila immoral, yung ginagawa nila ay mabuti. Abay, tarantado pala kayo. Ito nga sinasabi ko sa inyo, itong mga pari na to, ayan si Laila de Lima, nakikiapid yan 10 utos, 10 na nga lang utos ng Diyos, hindi niya pa nasunod yung isa. Bukod doon, di ba? Nangamatay lang kasi yung mga nag-aakusa dito sa bilibid, kung di nangamatay yun, baka tuloy-tuloy pa yan. Tingnan mo. Di ba may kaso yan? Meron yan na nakasuhan, nakulong pa nga yan sa kaso ng sa kaso ng di umanong siya ay naging tumatanggap ng payola mula sa mga nasa kulungan sa mga dealings nila sa droga. Yan ang mga klase ng mga tao na sinusundan, na sinasamahan nito mga puki ng mga pari na ito. Nakakadiri, hindi ba? Ayan, galing-galing din ng mga si Pastor Kibuloy ganito, si Pastor ganyan, pero tingnan mo sila. Tingnan mo yung mga kaparian nila na napapatino ba nila yung mga kaparian nila na pati mga bata ay pinapasok sa mga motel. Minsan talaga ang mga tao, yung mga ganitong klase ng tao na mahilig magpahid ng mga dumi sa kapwa nila, sila yung mga gumagawa niyan. Yung mga ganyang kaimoralidad.
Hindi ba? Wag kayong magagalit. Totoo yan. Sige, diretso. Nila sa pangatlong impeachment complaint na inihain ng paring si Joel Saballa at inendorso rin ni De Lima. Bago rin formal na talakayin ng sufficiency in form, pinagdebatihan muna ng komite ang issue sa ruling ng Korte Suprema sa one-year bar rule. Tingnan mo, mayroong pare na nag-file ng impeachment kay VP Sara pero wala ni isang pare nag-file ng impeachment kay Bongbong. Yeah? Bakit? Samantalang si Bongbong, ang laki-laki nung pinag-uusapan natin dito, ang dami pang namatay. Ang daming namatay mga bossing. Let's say for example, let's say for the sake of argument, ninakaw nga ni Inday Sara yung 125 million na yan. May namatay? Pero itong ninakaw niyang di umano ni Bongbong, ni Romualdez, nung anak niya, maraming namatay. Bakit? Yung supposedly pipigil sa tubig, yun din mismo yung yun mismo. Nangamatay yung mga tao dahil ninakaw nila yung supposedly pipigil sa tubig, sa baha. Ang dami namatay diyan sa Cebu at sa kung saan-saan pang mga probinsya. Ilan yung mga nangamatay nung mga nakaraang bagyo nung nakaraang taon. Ang dami, di ba? Yan mga yan. Yan ang bukod sa magnanakaw, mamamatay tao pa. Bakit hindi nyo hinahabol? Bakit si Inday Sara hinahabol ninyo? Kita nyo ba si Inday Sara nagsuot ng relos katulad nito ni Luistro? Mantakin mo, kliyente niya si Luistro may utang sa kanyang 8 milyon tapos ang mahal-mahal ng relo. Mahiya ka naman Luistro sa balat mo. Hindi ka nangakagandahan, hindi ka pa nagbabayad ng utang. Di ba? Nakita nyo sila Inday, meron silang rangya sa katawan. Wala. Diretso. Nagpasya ito sa pamamagitan ng pagboto na isantabi ang unang impeachment complaint na inihain ni Lisa Masa, Franz Castro at iba pa at inendorso ng Makabayan Black. So klaro po na sinabi nila na walang pwede makommense prior to February 6 of 2026, Madam Chair. So, well, it may be implied because nga sa resolution is iba din yung computation nila sa session days. Pero obvious naman po in rules of statutory construction na what is implied is cannot overturn what is expressed. So, sabi na is what is expressed puts an end to what is implied. Or a person, object, or thing omitted must have been omitted intentionally. Kasi walang mention po ito sa resolution ng motion for reconsideration, Madam Chair. So with that, Madam Chair, I move that we set aside the first complaint because it was filed prior to the lapse of the one-year bar rule, Madam Chair. I so move. Pebrero 2 ng isang pangunang reklamo pero naniniwala ang mga mambabatas na dapat ay sa February 6 ito inihain. Una po sa lahat, very clear po yung Supreme Court decision eh. Yes. So, kunyari, patas sila. Yes. Kunyari, patas sa mga hudas. Tingnan mo to, tangin ng pangit na puro patigyawat. Mukha nang ang pigsa ito, tinitigyawat pa. Tinitigyawat pala mga unggoy. Akala ko pa naman kumakain ka ng saging, hindi ka magkakatigyawat. Nagkakatigyawat ka rin pala. Anyways, pinalalabas nila dito na sumusunod sila sa Supreme Court na yung i-final nila Tinyo na impeachment ay hindi nila inonor dahil lumabag daw yon sa one-year bar rule. So ngayon pinapalabas nila, pinakikita nila na kunyari, patas sila. Tapos magagalit ang makabayan na hindi tama yan, hindi patas yan, bla bla bla. Yan, paandar nila yan. Putsang ina, choreographed yung yung mga ganyang argumento nila. Kunyari, nagtatalo-talo sila pero in the end of all of this, impeach din yung Sinday. Magpupustro din yan, pusta tayo. Hindi masaya ang ilang miyembro ng Makabayan Black sa naging hakbang ng Justice Committee sa kanilang reklamo. Hindi daw masaya. Gago pala kayo, hindi kayo marunong sumunod sa batas. Sinabi na nga ng batas, alam nyo naman yun . One-year bar rule. Tangina, tingnan mo hindi ba naman gago tong mga to? Kung di gago tong mga to, kung di palabas lang lahat to. Marami namang mga nag-file prior or pagkalagpas ng January. Alam naman na February yung lapse niyan. Ba't hindi pa nila naantay? Ba't kailangan magpasa na sila ng impeachment bago yung February deadline? Alam naman nila yun. Meron silang workaround. Sabi nila kasi ganito, technically, bla 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 bla. Ilang araw na lang Ilang araw na lang yung aantayin mo. Wala na nga 2 linggo yung aantayin mo . Ifa-file mo yung kaso na yan, yung impeachment na yan sa araw na pwede kang mag-file. Hindi mo nagawa. Bakit? Kasi style na nila to. Style na nila to na kunyari yung Committee on Justice, tinitingnan nila yung merits, tinitingnan nila yung yung sistema, yung proseso, sumusunod sila. So, natin to. Isasantabi natin to. Tapos kunyari, magagalit ang makabayan. Kunyari, ikokondinahin nila yung Committee on Justice pero tuwan-tuwa naman yung mga yan. Bakit? Kasi pumasa in form and substance. Sufficiency in form yung impeachment nung dalawang grupo. Sila din naman yun . Maglolokohan pa tayo. Ang problema nga rito, natatakot sa sariling anino ang Committee on Justice, natatakot sa kung anong gagawin ng Korte Suprema. Pagka ganyan po, ay hindi matutuloy ang anumang impeachment. Magiging inutil na ang impeachment bilang
pamamaraan, tanging pamamaraan. Tignan mo, anong sinasabi niya na magiging inutil ang impeachment? Sir, na ano ba? Na-deny ba yung sufficiency in form? Hindi ba sufficient pa rin in form yung yung impeachment? So, meron pang didinggin whether sufficient in substance. O hindi ba? Anong iniiyak mo? Style nyo bulok. Kunyari pa kanyo nagagalit-galit kayo sa Committee on Justice. Kunyari, kinokondena ninyo yung Committee on Justice sa desisyon nila. Nag-push through naman. Hindi ba yun naman ang gusto nyo mag-push through ito? Walang hiya kayo kung napaka-importante naman pala ng impeachment ninyo at yun yung pinakamalakas. Bakit hindi kayo sumunod sa proseso? Kayo na hindi sumunod sa proseso, kayo pa yung galit. Pero ito, mga palabas lang ito. Kunyari, galit-galitan. Kunyari, naaway na yung Committee on Justice. Pero usap-usap na yan. Anong sabi ni Kimbo noong 2024? Let us stick to the plan. Ganon din yan. May plano din yung mga yan. Kaya may mga ganito silang pautot para kunyari, hindi sila nagkakaintindihan. Kunyari, patas sila, wala silang bias. Pero nek-nek nyo. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung kaartehan nyo. Ng pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal. Kasabay ng pagdiniig ang isang kilos protesta ng bagong alyansang Makabayan o Bayan sa labas ng South Gate ng Kamara. Hinamon ng grupo ang mga mambabatas na suportahan ang bagong impeachment laban sa pangalawang Pangulo para agad itong maipadala sa Senado. Ang daming alam. Pag kay Sara Duterte, gigil na gigil. Pero kay Bongbong na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon yung ninakaw. Ninakaw pa nung tatay, ninakaw pa nila ngayon, di umano. Walang ganyang rally. Bayad yarn. Yan ang panatero, walang ino